Good morning! Good morning. Okay, gusto ko ulit kayong batiin ngayong umaga sa kanina ay tatlo lang kami. Good morning! Okay, salamat sa Diyos sapagkat naakuda ulit tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagsamba ngayon ng pagkikinig ng kanyang salita. Ating pong buksan ang ating mga Bibles sa John chapter 6, verses 66 to 69. Hiniling ko po ang bawat isa na tayo magsitindig at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay? Shall we all stand? And let us read this together. John chapter 6, verses 66 to 69. Okay, ready? Start. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Then Jesus said to the 12, "Do you also want to go away?" But Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sapagkat tunay na you are concerned sa aming pong kalagayan, sa aming pong future. Salamat po Panginoon sa mga salita mo na patuloy na itinuturo sa amin para ito'y maging ilaw at gabay namin. Panginoon, sa amin pong pinag-uusapan, pinag-aaralan ngayong buong ito ay tungkol sa pag-ibig. Lalo na ang pag-ibig mo, Panginoon. Tulungan mo kami na sa kabila ng aming payak na kaalaman ay nawawalan na spirito magtulungan mo kami ng tumugon ng tama dahil po sa pagmamahal na ito na inyong pinakita sa amin. Tulungan mo kami sa pagmamahal na ito at nawa maramdaman namin ang inyo po Panginoong malalim na pagmamahal sa amin at tulungan mo kami na mahalin ka din ng buong puso. Samahan mo kami sa aming pag-aaral ng aming galang sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakunod po kayong lahat. Meron pong nakakaalarma na balita. Actually, nung panood ko, simula pa noong November, December last year. Lalo, ito po ay balita buhat sa Amerika. Okay. So, ano po itong balita ito? Marami po sa mga mega churches sa US, ay unti-unti na nauubos ang mga members. Marami po sa mga mega churches, kumbaga parang kinakaingitan natin, kumbaga mayroon pang iba na pag napapunta ako sa lugar na yan, sa city na yan sa US, hindi ako makakalimot na sumimba dyan. Kaya namin nga po, very alarming yung news noong pong November, ng December at hanggang ngayon, na itong mga mega churches na ito, unti-unti nang nawawala. Hindi lamang by the hundreds umaalis doon sa church, kundi by the thousands. At according sa isang website, 15,000 daw ng mga churches sa US ay magsasara ngayong 2026. Dahil nga, sa kukunti na yung mga umaten, kukunti na yung offering, at ang dami na nilang gastusin, hindi na nagbabago, yung kanilang mga payables. Kaya, minabuti nila na mag-declare na lang ng bankruptcy, para hindi sila patuloy na habulin ng gobyerno. Pero mga kapatid, itong mga simbahan ito, noong early 2000, talagang very rapid ang kanilang growth. At ang dami nilang mga materials na ginagamit para maging lumago, dumami yung kanilang membership. Di ba? Kaya lang, nakakalungkot. After 20 years, these members realize na kulang yung itinuturo. Katulad ng simbahan ito, itong church na ito sa Texas, kaya na lang ang maghanap kung saan yan sa Texas. But, ang goal ng preacher or ng pastor or ng founder dito is to only preach good news or something that will that is pleasant to the ears of people. Lahat ay puro magaganda, puro mga positive. At one time, in-interview siya, bakit ganyan ang message mo? Puro message of hope, encouragement. Parang hindi ka nag-preach about sin, about sufferings,
about hardships na makikita naman natin clearly sa Bible. Alam niyo sabi niya, pagka nag-preach ako about sin, about sufferings, about hardship, wala lang ating suffering. No? Kaya puro positive lang kami. So alam niyo mga kapatid, pagka ganun po ang laging ginagawa sa isang church, parang ganito po yan. Nagtanim ka ng isang puno, dinidiligan mo lang siya ng dinidiligan. Hindi mo siya kinocultivate. Nakaya niyo po ako? Hindi niyo siya pinuprune. No? So, ang ibig sabihin, pagka hindi mo kinocultivate, no, hindi mo hinuhukay yung kapaligiran ng isang puno, dinidiligan mo lang siya, hindi siya titibay. No? In fact, baka hindi pa siya lumabog, hindi siya mamunga. At pagdating ng unos, pagdating ng mga problema, babagsak at babagsak. And that's what I believe. At in fact, yan din ang mga observations. Kung bakit pagdating after 20 years, no, parang na-realize sa mga members na parang hindi ganun katibay yung ating pinangahawakan dito. At ang isa pa sa mga nakakalungkot na nangyayari sa mga mega churches, yung mga leaders, no, ay na-involve sa iba-ibang mga problema, mga issues. Okay? Merong isa ako na napanood nitong last week, yung kilalang leader na namatay, no? Yung nakapangalan sa ating mga Bibles, yung leader na yun. Ang balita, ewan kung napanood nyo sa YouTube, because wala na yung leader, ay wala na rin umattend ng mga members. No? Doon nila na-realize na kaya kasi umattend is because of that person. No? At yun po ang mangyayari, mga kapatid, sa isang simbahan, no? At lalo na sa mga simbahan natin ngayon, hindi ko nilalahat kundi karamihan dito sa mga mega churches dito, ang nadi-develop ay pastor worshippers. At saka yung convenience, yun ang mga binabalik-balikan. Yung ang ganda, parang nasa concert ka parati. Diba? Nalilimutan na nila or nakukoveran na yung truth. No? Kaya ang ginagawa ng ibang mga preachers, hindi ko nila lahat, no? Yung ibang mga preachers, yung magaganda lang ang kanilang sinasabi para babalik-balikan. Pero pagkadating na dito sa mga bagay, sa mga hard truth, ika ay nagdadalawang isip sila kung sasabihin nila ibabahagi. At alam ba ninyo, na itong mga pangyayari ito ay hindi lang nangyari ngayon. Nangyari ito nung panahon pa rin ng Panginoong Kristo. Sapagkat dito sa John chapter 6, kung babasahin po itong chapters na ito, ang first verses ito, yung verses 1 to 15, ay the feeding of the 5,000. Okay? Nung nagpakain ng Panginoon ng 5,000 sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Yes. At dahil dyan, namangha ang mga tao. At according sa mga Bible scholars, hindi naman 5,000 ang pinakain niya dito. No? Kasi yung 5,000 na yun, mga lalaki lang. No? At nakita natin doon na hindi pa kasama yung mga babae, mga asawa, at mga bata. So approximately, sabi ng mga Bible scholars, almost 15,000 yung pinakain niya dito. So ibig sabihin, mga kapatid, imagine, meron na siyang mega followers. Kasi nung sila ay tumawid sa Sea of Galilee, after that feeding, sila ay tumawid sa Sea of Galilee, di ba? And then, bumagyo, pinauna ng Panginoon itong mga apostles, tapos nagtakad ang Panginoon sa tubig. Okay? And then nakita natin doon na si Pedro, lumakad din. Nung nakatingin siya sa Panginoon, nakakalakad siya sa tubig. Pero nung na-distract siya, nung napatingin siya sa alon at sa hangin, lumubog siya. Pero niligtas siya ng Panginoon. Nung humingi siya ng tulong. And then pag-cross nila doon, nakakita na naman siya ng ibang mga tao. Ang Panginoon sa Kristo. So nagtakbuhan ulit sila. So yung 5,000 or maybe yung 15,000 or maybe 7,000 nagpuntahan ulit doon. And then, pagdating dito, sa kabilang ibayan, nung dumating yung mga tao, nagturo na ang Panginoon ng hard truth. At doon na, nung hindi nila matake yung truth na yun, kunti-unti sila natalis. Okay? Napapalagay po umaga. Ang gusto kong pag-aralan natin, bakit yung mga apostol nanatili sila?
Sabay-sabay nilang narinig yung hard truth na yun. Pero, nanatili yung 12, but hindi sila sumama doon sa karamihan eh. Yun po ang titingnan natin. And I hope and I pray na yan din po ang makita natin. No? Yung 12 apostles, makita natin ano ang nakita nila, ano ang narinig nila, na nagdesisyon sila. Na kahit na yung karamihan ay umalis, nanatili sila. Katulad ito, sa verse 7, sabi yan, then Jesus said to the 12, do you also want to go away? No? So marahil yan din ang tinatanong sa atin ng Panginoon dito. No? Sa maraming mga distractions, sa maraming mga discouragements na nararanasan natin, do you also want to go away? Okay. So, ngayon pong buwan, pinag-usapan natin ay compelled by His love. Okay? Inudyukan. O hinikayat ng pag-ibig ng Panginoon. At yung first Sunday, pinag-usapan natin, compelled to surrender. No? Tayo po ay hinikayat na isuko ang ating pong mga buhay dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Okay? And then last Sunday, compelled to serve. No? Tayo po ay hinikayat dahil sa pag-ibig ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. At ngayon po umaga, ang gusto ko pong pag-usapan natin, tingnan natin ano yung nakita ng mga apostol sa Panginoong Jesucristo. Bakit sila nandito? Kaya ngayon umaga, nawa ito rin po ang maging reaction natin, maging tugon natin sa pag-ibig na pinakita ng Panginoon sa atin. Compelled to stay. No? Sana tayo po ay mahikayat na manatili sa Panginoon katulad ng naranasan ng mga apostol natin. So ano ba yung hard truth na kanilang napakinggan? Sa John chapter 6 verses 25 to 26, ito, sabi niya, when they found Him on the other side of the lake, they asked Him, Rabbi, when did you get here? So ito yung nakatawid na sila sa kabila. So itong mga taong ito, talagang parang artista ang Panginoon sa Kristo. Nabalitaan, pupunta doon sa kabila ang Panginoon. So siguro nagtakbuhan sila para makita ang Panginoon sa Kristo. Ang sabi ng Panginoon, ang tabi niya, very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Okay? So, kita mo ngayon yung puso, sabi ng Panginoon sa Kristo. Kaya nyo kayo nahanap, ay hindi dahil doon sa himala na aking ginawa. Kundi kaya nyo kayo nahanap, kasi kumain kayo at kayo'y nabusog. At gusto nyo ulit kumain. Ang ibig sabihin, you're not interested in me. Hindi talaga ako hinahanap ninyo. Ang hinahanap ninyo ay yung makukuha nyo sa akin. Okay? Kung ano yung tawag ito, benefit na makukuha nyo. At sometimes, mga kapatid, magandang i-analyze din natin ito. Bakit tayo pumunta sa church? No? Bakit tayo gumigising ng maaga? Bakit natin pinaghahandaan ang pagpunta sa church? Para ba may makuha tayo? Para lang ba doon sa mga benefits na pwede natin makuha? Or because of the Lord Jesus Christ? Kasi mga kapatid, kung meron kayong ibang dahilan, bakit kayo pumupunta sa church? Other than the Lord Jesus Christ, or to meet the Lord, to listen to His Word, ay madalas, hindi ito ang ating magiging priority. Di ba? Tayo ay makakasama dun sa 15,000 na pagka naka-experience ng difficulty, pagka nakarinig ng hard truth, ay will walk away. Di ba? So, kaya nireview agad din ng Panginoon itong mga taong naghahanap sa atin. Iba ang inyong motibo kaya nyo may nahanap. And then, pagdating sa verses 51 to 52, ito na yung hard truth. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh and I will give for the life of the world. Then, sabi sa verse 52, then the Jews began to argue sharply among themselves. How can this man give us his flesh
to eat. At kahit tayo na siguro makakarinig dito eh. Ha? Ano, gusto ng Panginoon maging cannibals tayo lahat. No, kainin natin siya. Di ba? And then, ang sabi pa dito, sa verses 55 to 56, Jesus said to them, "Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood," ako, meron pang may kasunod pa. No? "Drink His blood, you have no life in you." Okay? So, dun sa unang verses, eat my flesh. Dito naman, drink my blood. So, gustong maging vampiro tayo. Di ba? And then sa verse 54, "Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I am them." Pagka kayo ay tinuruan ng ganyan, so, kung sino kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. Hindi mamamatay. No? And then, nasabi ko dito sa verse 55, "For my flesh is real, and my blood is real." Kaya nga, doon sa malaking simbahan na sinisimbahan natin dati, ang kanilang pagka sa communion, pagka sa communion, yung bread at saka yung wine, ang kanilang interpretation doon, pagka yun ay binasbasa na. Okay? Ang kanilang interpretation doon, pag tinanong sila, tinanggap ko na ba si Jesus? Yes, tinanggap ko na si Jesus. Kailan? Nung nag-communion ako. Kasi ang turo nila, once na binasbasa ng tagapanguna, yung bread sa yung wine, nagiging literal na. No? Na flesh and blood. Kaya lang, sabi dito, you need to eat the flesh and drink the blood. Ang pinapakain lang sa atin ay the flesh. Hindi yung leader lang uminom ng blood. Kung yun ang kung yun ang kanilang interpretation dito. But, dito, pagka narinig mo, itong katuruan ito, it's hard. Paano maintindihan ito? Diba? Kaya, ito ang kanilang reaction. When hearing it, many of His disciples said, "This is hard teaching. Who can accept it?" Sino ang makakatanggap nitong katuruan na ito? Sino makakaunawa nito? Di po ba? Pero, mga kapatid, ganito po. Pagka meron kayong nahihirapan na turo, ano ang inyong dapat gawin? Pag hindi nyo maintindihan, bawa, sa Bible reading ninyo, meron kayong nabasa doon na, ang hirap maintindihan. Ano gagawin niyo? Magre-research. Aalamin natin. No? Ano bang ibig sabihin nito? Ilan sa inyo gumagawa doon? No? Or yung iba sa atin, ala na, may talaga ang Bible, mayroon talaga punawain. Lalo na ito pagka nabasa mo. Di ba? Na ipapakain ng Panginoon yung kanyang katawan. Okay? Yeah. So, ito muna ito, bagamat tinawag silang disciples, yung disciples dito, mga gustong matuto, hindi ito yung mga apostles niya. Yung mga disciples, mga sumusunod sa kanya. No? Yung gustong matuto from Him. Pero, yun nga, nung makarinig sila ng hard truth, ay ganito yung kanilang naging reaction. At pagdating dito sa verse 66, from that time, many of His disciples went back and walked with Him no more. Okay? Dahil sa mga katuruan ito, na itinuro ng Panginoong Kristo, na napakahirap intindihin, nag-walk away na lang sila. Nag-walk out na sila. Ay, ang hirap na. Hindi ko na yan maintindihan. Okay? And then, sabi niya dito sa verse 67, "Then Jesus said to the 12, do you also want to go away?" Ang aking pong tingin dito, 12 na lang yung natira. Okay? Doon sa 15,000 na sumama sa kanya, na or pinakain niya, nag-aalisan lahat yun. 12 na lang yung natira. At ang tanong niya, do you also want to go?
are you going to go away because of this heritage? Pero, pakita natin yung sabi ni Simon Peter. Alam mo yung kahit maraming mali ito si Simon Peter, may mga tama din siya sinasabi. Diba? Sabi niya, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. So iba ang narinig, iba ang dating kay Pedro at nung 12, doon sa sinabi ng Panginoon, na kainin mo ang aking laman at inumin mo ang aking ulo. For them, for this 12, He is telling the words of eternal life. Paano mo makukuha ang buhay na walang hanggan? Paano ang kaligtasan? And then ang sabi niya dito sa verse 69, we have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Okay? Kaya kami nandito, ay para sampalatayanan na ikaw ang banal ng Panginoon. Na lahat ng sinasabi mo, it is perfect. Lahat ng sinasabi mo, yun ay makakatulong sa amin. That's why we will stay. We will remain. Mga kapatid, umaga, every time ba nakakarinig tayo ng hard truth from the Lord, ano ang ating pong reaction? Binabaliwala lang ba natin yun? Pinapalipad lang natin sa ating bukas. Or, katulad po ng mga apostol na ito, every time na naririnig nila yun, ito po ay nagiging dahilan nila na lalong manatili sa Panginoon. Okay? So, meron po tayong makikita na tatlong dahilan why did they stay. Bakit sila na-compel? Bakit sila nahikaya na manatili? Okay? Ang una, because of the person that binds. Because of the person that binds. Dahil sa tao or sa person ng Panginoong Kristo na nagbubuklod sa kanila. Okay? Sabi dito sa verse 68 and 69, but Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. No? Then sabi niya, you are the Holy One of God. Saan kami pupunta? Ano? Sino pa ang susundan namin? No? Bakit pa kami aalis? Bakit pa kami hihiwalay? Eh, pagka naandito kami, no? Habang kami ay sumusunod sa iyo, sabi dito, you have the words of eternal life. Naririnig namin kung ano yung hinahanap namin. Naririnig namin kung ano yung kailangan talaga ng kaluluwa namin. That is eternal life. At hindi namin ito naririnig sa ibang mga teachers. Hindi namin ito nakikita sa ibang mga leaders. No? They're not giving us hope, puro judgment. Pero ikaw, you have the words of eternal life. And it is coming from the Holy One of God. Okay? So, under this, na-recognize ni Pedro yung authority ng Panginoong Jesus. He was able to recognize, or they were able to recognize the authority of the Lord Jesus. Yung karamihan, hindi nila nakita, hindi nila na-experience ang authority ng Panginoong Kristo. Ang sabi niya dito, but Simon Peter answered him, Lord. Okay? To whom shall we go? You have the words of eternal life. Mga kapatid, alam niyo ba, nung sinabi ni Pedro, the Lord, hindi lamang sinasabi niya yung title ng Panginoong Kristo, but He is telling that I am surrendering to you. Kaya po ako? Pag sinabi mong Lord ang isang tao, ano ka? You are a servant. Diba? Ang ibig sabihin, kung ano ang iuutos, ano ang iuutos ng Lord na tinatawag mo, yun ang susundin mo. At kahit anong mang iutos niya, yan man ay masama o mabuti, mahirap man yan o madali, you will follow. Why? Because you are a servant. Nung sinabi po ni Pedro, the Lord, to whom shall we go? He is recognizing and he is surrendering his life to this Lord. Mga kapatid, mananatili lang tayo sa ating pananampalataya, sa gawain ng Panginoon, when we have a surrendered life
when we recognize the authority of the Lord. No? Pagka kinilala natin na yung gagawin niya sa atin at ipinapagawa niya sa atin, yun ang kailangan natin doon. Pero pagka hindi natin na-realize yun, laging meron tayong options. Katulad ng crowd. No? They will always say, no, we will walk away. Meron akong lakad. Meron akong gagawin dito. Di ba ba? Pero pagka alam natin na may sasabihin na mahalaga ang Panginoon na makakatulong sa atin, kakancel natin lahat ng mga appointments natin. Kasi that is important. Ayaw natin na mamiss. Di ba ba? Ganun po ang sinabi dito ni Apostol Pedro when he recognized the authority of the Lord Jesus Christ. Kung sinabi niya, Lord. Kaya mga kapatid, no? Sana pagka tinatawag natin si Jesus na Lord, sana hindi lamang we want to mention His title. Kundi pagka sinabi natin Lord Jesus, ibig sabihin ng willing tayo, no, to follow Him kung ano man ang sabihin sa atin. Okay? Ang sabi po sa Psalm 100 verse 3, basahin nga po natin, sabay-sabay. Ready? Begin. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Tandaan po natin mga kapatid, nung tinanggap natin si Jesus bilang sarili tagapagligtas, nung sinuko natin ang ating pong buhay, ang Panginoon ang ating naging pastol, at tayo po ay naging tupa. Okay? Hindi lamang, merong isang nagsabi na, we are not customers in the church. Okay? But we are sheep of God's pasture. Kaya tayo nandito kasi gusto nating malaman ano ba sinasabi ng ating pastor. Diba? Kaya tayo nagsasacrifice ng maraming bagay because we want to know what the shepherd is telling us. Kasi sabi yan, we are the sheep of His pasture. No? And sabi ko John chapter 10 verse 27, basahin nga po natin ulit. Ready? Begin. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow. Okay? So do you know the voice of the Lord? Do you listen to Him? And do you follow? Ito po ang tunay na katangian, totoong katangian ng totoong tagasunod ng Panginoon. We recognize the voice of God. We recognize His authority. At yan po ang naranasan ni Pedro, yan ang sinabi ng 12. We will stay, we will remain, we will be faithful because we are the sheep of God's pasture. Because the Lord is our shepherd. Wala nang iba. Okay? At dahil sa ang Panginoon ng ating pastor, hindi tayo dadalhin ng ating pastor sa lugar na mapapahamak tayo. No? Wala siyang ipapagawa sa atin na masisira tayo. No? Lahat ng ipapagawa niya, iuutos niya. It will make us fruitful. No? Ito ay magbibigay sa atin ng improvement, ng development. Diba? At sabihin ko po sa inyo, when Jesus is our shepherd, hindi niya tayo iiwanan. Kahit iwanan natin siya, hindi niya tayo iiwanan. Ganyan ang shepherd. Hinahabol niya, hinahanap niya yung mga nawawalan po. At hindi siya titigil hanggang hindi niya nakikita. Okay? So napakaganda ng illustration ng Panginoon sa kanyang mga anak. No? Kasi yung anak at saka magulang, minsan pinakabayahan ka ng magulang yung anak. Di ba? Bahala ka dyan. Tigas ng ulo mo. Pero ang pastol, no, hindi niya hayaan na mawala ang talagang, yun nga diba yung illustration, iiwanan niya yung 99 sheep para hanapin lang yung isa. Ito pala. Salamat sa Panginoon, nakita tayo ng Panginoon. Hindi siya nagsawa na hanapin tayo. Di ba? Kahit na marami tayo dati ng mga alibis, no?
tayong mga excuses. Pero ang Panginoon, andyan pa rin. Gumagamit siya ng iba-ibang paraan, ng iba-ibang mga tao, no? Para tawagin tayong lahat ng bumalik. Okay? So, ito ang dahilan kung bakit na napili ang mga apostol. No? Hindi sila sumama sa karamihan. Kahit na nakarinig sila ng hard truth. No? Because they recognize the authority of the Lord Jesus Christ. And the shepherd is the one binding them together. Okay? Ang Panginoon ang mag-iipon. Hindi si pastor, no? Hindi si kuya at si ate ang mag-iipon sa atin. Kundi ito po ang Panginoon na ating pong pastor. Okay, so hindi lamang i-recognize the authority of Jesus, but the reality of His holiness. No? Nakita niya na itong sinusundan namin, no, ay hindi ordinaryong tao. Hindi katulad ng iba. No? Ang sabi dito, sa verse 69, we have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Ito pong Holy One of God, hindi yan ibinibigay, itinatawag sa ordinaryong tao lang. At the moment sabihin mo yan sa ibang tao, at yung tao na yung pinagsabihan mo, tinanggap niya yun, ay mapaparusahan. Talagang malaking issue yun. Kasi hindi ko dapat ipantay ang sarili mo sa Diyos. Pero, na-recognize ito, no? Nakita ito ni Pedro at sa kanyang mga apostol. Hindi kami aalis. We will remain. We will stay. Or we are compelled to stay because of the reality of God's holiness. Ano bang ibig sabihin? When you recognize our Lord as holy God, ibig sabihin ng perfect. No? Lahat ng kanyang sasabihin, tama. Wala siyang mali. No? Hindi sila maliligaw ng landas kung susundan nila ang Holy One of God. At yun po nakita ni Peter, no? At saka ng mga apostles. Marami na silang narinig ng mga teachings that time. No? Teachings ng mga Sadducees, ng mga Pharisees, no? At ng iba pa. Pero, ligaw pa rin sila. Hindi nila alam kung saan pa rin sila pupunta. But, after they heard Christ's teaching, nakita nila, sino itong tao na ito? Napaka-authoritative na magsalita. No? Even mga demonyo ay sumusunod. So, doon nila na-realize that you are the Holy One. He is the Holy One of God. Mga kapatid, hanggang hindi natin ina-admit, ina-acknowledge that our Lord is the Holy One, mahihirapan tayong mananili. Mahihirapan tayong magtapat sa Panginoon. Sapagkat, yun nga, pagka na-recognize mo that God is the Holy One, Jesus is the Holy One of God, hindi sabihin, perfect siya. Dapat siyang sundin. Perfect example siya. Di ba? Pero kung tao ang iyong sinusunod, no? Kung tao ang dahilan bakit ka pupunta, sigurado dito sa inyo, pag nawala ang tao niyo, mawawala na rin yan. Di ba? Kaya napakahalaga sa ating pong pagpunta sa iglesia. Laging pinapaalala po ito sa atin ng mga mangangaral. That don't come because of the pastor. Don't come because of somebody else or someone else. Come to church because of the Lord Jesus. You want to listen. You want to know Him more. Dahil pagkagaling po ang motive natin kaya tayo pupunta, hindi natin hahayaan na mamiss natin yung kahit anuman na mensahe ng Panginoon. Di ba? Gagawa at gagawa talaga tayo ng paraan, no? Na marinig natin. At yung mga leaders, no, dumating man yan o umalis, o yung mga members, yan ang reality. They will come and they will go. But the message of God remains. At yun po nawa ang ating maging motivation every time we will go to church. Okay? I want to listen. I want to know kung ano ang mensahe ng Panginoon sa akin. Kaya kahit ikaw lang mag-isa,
kahit sila na lang 12 ang natitira, they will remain. O they remain. Why? Because sabi niya, you have the words of eternal life. Okay? Yung pangangailangan namin ay mapupunan kahit na wala kami. Okay? So, yan po ang makikita natin. No? Ang sabi dito sa 1 Peter chapter 2, verse 9, basahin nga po natin. Ready? Start. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Ang ibig sabihin lang po ng talata ito, kaya tayo iligtas ng Panginoon, no? Ay para ilapit tayo sa Panginoon. No? Sabi niya, who called you out of darkness. We are all in darkness before. Ang ibig sabihin, tayo kung lahat ay mapapahamak. No? We are doomed to destruction. Pero dahil sa mayamang biyaya, awa, pag-ibig ng Panginoon. Anong ginawa niya sa atin? He chose us. No? Ginawa niya tayo royal priest, holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Okay? Sana ma-attract tayo sa ningning ng kabanalan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nilinis na tayo ng Panginoon buhat sa ating mga kasalanan. At from darkness, dinala niya po tayo sa liwanag. At pag nasa liwanag po tayo, makikita natin ang Panginoon. At yun ang nangyayari, ito ang nakita ng mga apostol. They saw the light of the Lord Jesus Christ. They are from darkness. Pero nung nilipat sila ng Panginoon, siyempre, mas mag-i-stay ka pa sa kanilin. Dapat manatili ka sa liwanag. Di ba ba? Katulad po ng kahulugan nitong 1 Peter chapter 2 verse 9. And naniniwala ako na kaya na ito sinulat, no, ni Pedro. Because this was written maybe 30 years after ang Panginoong Kristo ay umakyat na sa langit. Naalala niya yung encounter niya. Will you also go away? Naalala niya yung tanong na yun. Kaya na sinulat. Dapat manatili tayo sa liwanag, sa kabanalan ng Panginoon. Sapagkat tayo ay nilinis na ng Panginoon. Buwan sa ating pumakasal. Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, nawa ang desire ng ating puso ay hindi yung maging status ko lang. No? Okay na to. Okay na tong posisyon. Sapagkat ang design ng Panginoon sa bawat sa atin ay tayo ay lumapit at lumapit sa Panginoon Jesus. How close are you this morning sa Panginoon Jesus? Meron ka bang desire to get closer to Him? Get to know Him? Or kung ano na lang, kung saan na lang ako makapot. Diba? Sana hindi tayo mas satisfied sa kung nasan tayo ngayon. No? Sapagkat habang nandito tayo sa lupa, this is the goal. To get closer and closer. It's hard. Hindi ko sinasabing madali. No? Hindi ko sinasabing mabilis ito. Yeah. Marami tayo mga i-give up. Katulad ng ginawa ng 12 apostles. They gave up una, convenience. Diba? Marami silang sinacrifice. Yung family nila, yung kabuhayan nila, just to follow the Lord Jesus. Diba? Pero tingnan natin, makita naman natin kung ano ang effect, ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila because of those commitments. At mga kapatid, yan din po ang makikita natin. Pagka nag-decision tayo to remain, no, and to get closer and closer to the Lord. Something will happen in our lives. Okay? So, yun po ang una na makikita po natin dahilan bakit sila nanatili. Because of the person that minds. No? Yung nagbuklod sa kanila, ang Panginoong Kristo. The Lord. No? So mga kapatid, ngayong umaga, gusto ko pong dalig sa inyo. Sa CGBC Satellite. Dahilan bakit tayo nagkakatipon-tipon. Again, it's not because of your leaders. It's not because of
the members. No? Kung inyo pong babasahin ito, ewan kung nababasa niyo parati, Jesus is the head of the church. He is the only one. Okay? Wala nang iba. Hindi for convenience, no, hindi for any comfort, kaya tayo kakasama-sama. It's because of the Lord Jesus Christ, who is the head of the church. At kung meron kayong ibang iniisip, please, please mga kapatid, pag-isahin natin ang ating puso at isipan. Let's come here because of the Lord Jesus Christ. No? Okay? So yun po ang makikita natin sapagkat He is the only person that will bind us together. Ang pangalawa na dahilan, the purpose of that braces, the purpose that braces, or ang layunin na sumusuporta doon sa binding na yun sa atin. May dahilan na pinakita ng Panginoon at nakita mga apostol, bakit sila nanatili. Okay? Ang sabi niya, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Okay? So, dito, mga kapatid, makikita natin na kaya sila nanatili. Sapagkat, sabi niya, you have the words of eternal life. Itinuturo mo yung purpose ng buhay. Yung makukuha namin when we follow you. Nakuha niyo ako? May eternal life kami kung mananatili kami. So that's the purpose. Okay. Samantalang yung iba, and then naman sila sumusunod para may makain. Di ba? Makalibre ng pagkain. Marahil, dahil sa sobrang hirap ng mga tao ito, nung nagpakain ng Panginoon ng 5,000, kasi sabi nun, nakakain sila lahat ng maayos. No? Kumbaga nabusog sila. No? Kumbaga nakakain sila ng dami na gusto nila. At ang nakakamangha doon, may natira pang 12 baskets. So gusto nila makaranas ulit ng ganun. Gusto nila mabusog. Dahil nga, marahil hindi sila nakakakain ng ganun masarap na pagkain. O ganun karami. Pero itong mga apostles, makita po natin, na hindi yun ang dahilan. Hindi yung mga physical needs. Ang dahilan bakit sila natili. But because of the spiritual needs na pinoprovide ng Panginoon, which is eternal life. Okay? Nasabi dito, pinakita nila dito the emptiness of the alternatives. Okay? Nasabi niya, to whom shall we go? Okay? You have the words of eternal life. Kasi yung mga tao, nung mahirapan sila doon sa turo ng Panginoon sa Kristo, umalis na sila. Hindi na sumunod sa Panginoon. Pero, nung tinanong ng Panginoon itong 12, kayo rin ba aalis kayo? Anong sabi ni Pedro? To whom shall we go? Saan kami pupunta? Meron bang alternative na makakahigit sa'yo? Yun po ang kanyang gusto sabihin dito. Meron bang alternative na okay. So, meron ba na ibang option? No? Nahihigit pa sa'yo. So, yun po ang gusto sabihin dito ni Apostol Pedro. Kasi for us, sabi niya, other alternatives are empty. Are worthless. Walang kwento. Wala kaming pwedeng ipalit sa'yo. Wala nang hihigit pa sa'yo na pwede namin punta. Because you have the words of eternal life. At ang isang tao na may ganun, na kayang ibigay sa iyo, wala ka nang hahanapan pa. Diba? Alam niyo yung mga ligaw ng mga pusa at mga aso, doon sa amin sa Bansalan, ang dami mga ligaw na pusa. No? At ang nakakainis, niyayapakan niya yung mga kotse. So, minsan bago car wash ako, mas nakita mo yung mga footsteps ng mga pusa,
bakit ko sa ceiling. Sabi, ito talaga mga pusang ito. Buti na lang, nakaisip ng maganda yung aming yung management, gumawa sila ng malaking kulungan. Kasi may nakikita ako ng mga tao na pinapakain talaga sila. Ang sabi nila, basta pinagpapakain sa mga stray cats, talagang hindi yan aalis. Babalik at babalik yan. At talagang kahit na itaboy mo yan, kahit iligaw mo yan, babalik yan. Bakit? May nagpapakain. May nag-limit ng kanilang needs. So, dito po mga kapatid, na-realize po ni Pedro na kahit saan sila pumunta, kahit anong gawin nila, walang makamit ng needs nila. Pero namit nila ang Panginoon sa Kristo. Ito na yung makakamit na spiritual needs natin na. Ang kapatid, tandaan niyo po ito. If we are spiritually empty, kahit gaano karami ang ating mga achievements sa buhay, kahit na gaano karami ang mga material things na meron tayo, we will still feel empty. Sabihin ko po yes, we will always feel empty. Kahit na marami kang awards, marami kang medals. Hindi ko malimutan yung testimony ni Sarah Geronimo noong 15th anniversary niya. Akala ko nung bata ako, pagka maraming album, maraming mga songs, ay masaya na. Pagka maraming pera, ay masaya na. Kompleto na ang buhay. Pero sabi niya, mas gugulo pa. At yun niya, umiiyak siya, then somebody told her, you need to surrender your life to the Lord. At nung sinurrender niya daw yung buhay niya, then that's the time. He found everything. Nagkaroon ng peace sa kanyang puso at isip. Okay? So, yan po ang may dudulot. Pagka ang sinusundan natin sa buhay na ito at ang sinusunod natin sa buhay na ito ay mga instruction ng Panginoon sa Kristo. Ang sabi ni Apostol Pedro, sa tabi mo ito, ay yung ibang options, ibang alternatives, they are all empty. No? Ang mga promises nila ay mga empty promises. Although, yung mga promises na yan ay tempting. Di ba? Nakakatukso. Kanina may narinig ako sa radio, ang temptation daw ni Satan ay maganda sa una, pero masakit sa huli. Pero ang instruction ng Panginoon, mahirap yan sa una. Pero later on, you will see yung benefits. Parang sugal. Diba? Ang sugal, padadamahin ka yan sa una. Yan yung temptation ni sa sugal. Parang nakakatempt na tumaya, lalo na pagka ang laki ng tatamaan. Yung mga scam, no? Yung mga online gambling, padadamahin ka, tawag ka, padadamahin ka muna. Patatamahin ka muna lang isa, dalawa, tatlo. Pagka-hook ka na, yan na. Susunod-sunod na ka ng matalo. Hanggang sa palaki na ng palaki yung taya mo. Hanggang sa yung buong bahay ninyo, mga properties nyo. Siguro, kung pwedeng ibenta ang kaluluwa, ibebenta na rin para makabawi. That's how Satan tempts us. Pero ang Panginoon, kung titingnan nyo mga utos, ang hirap. No? Ang hirap. But if you keep on following the Lord, makikita po natin na napakalaki ng benefits, ng blessings na matatanggap po natin. No? Marami po mga sacrifices na tayo ay pwedeng ibigay sa Panginoon. Pero pag tinignan natin yung blessings niya, hindi tayo manghihinayang. Salamat sa Diyos sapagkat ang Biblia ay tapusan. Ano? Alam mo yung ending pagka ginawa mo? So ang daming mga sumunod sa Panginoon dito that they sacrifice a lot, no? Even their lives. Pero nakita natin yung blessing na natanggap nila.
in the end. So ganun din tayo mga kapatid. Marami tayong difficulty na nararanasan sa pagsunod natin sa Panginoon. Pero, sabi ni Apostol Pedro, "Ever or to whom shall we go? We have the words of eternal life." Kung ating pong iisipin at iisa-isahin ang mga blessing ng Panginoon sa bawat isa, ay ating pong makukonclude na kailangan at dapat na manatili tayo sa Panginoon. At kung tayo ay hihiwalay, lalayo sa Panginoon, doon po magsisimula ang ating downfall. Doon magsisimula ang misery ng ating po. Ang dahilan kung bakit tayo pinapalapit ng Panginoon, pinapabalik ng Panginoon sa Kanya, ay para maging maayos ang ating po. Okay? So, ayaw ko rin. Ayan na. So, ang pangalawa, hindi lamang the emptiness of the alternatives, but the exclusivity of the way. The exclusivity of the way. Kumbaga, ang pagiging exclusive or pagiging isa ng daan. No? Ang sabi dito, you have the words of eternal life. Sabi ni Apostol Pedro. Kumbaga, ikaw lang ang nagsasabi na mayroong buhay na walang hanggan. Kasi alam niyo po, sabi ng isang Bible scholar, kung maraming options that time, kung maraming way going to heaven, kasama na itong 12 ito na aalis. No? Hindi na sila mananatili kung maraming options. But they experience na sa kanilang pagsama sa Panginoong Jesucristo, no? The way He taught, no? Yung mga laman ng kanyang mga katuruan, hindi na ito naririnig sa iba. At yung mga teachings na ito ay hindi ganun kasatisfying katulad ng sa iba. Kaya, ang sabi niya, saan kami pupunta? You have the words of eternal life. Ang sabi pa dito sa John chapter 14 verse 6, alam po natin to, no? I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ay, di ko po alam kung naiisip nyo kung gaano pinadali ng Panginoon ang ating kaligtasan. No? Of course, hindi siya madali nung ibinigay sa atin kasi namatay ang Panginoon sa Kristo. Pero ginawa yun for us, no? Na, kumbaga, huwag na tayo magdalawang isip, huwag na tayo maghanap ng ibang paraan. No? Kundi sa Panginoong Kristo na lamang. Ano kaya kung ang plano ng Panginoon, no, ay ang paraan ng kaligtasan ay marami? Mas matutuwa kaya tayo doon? O isa lang? Alam niyo sa San Pablo, meron silang tinatawag na one-stop shop. One-stop shop. Ang ibig sabihin doon, pupunta ka lang doon sa isang lugar, lahat ng babayaran mong bills, naando na. SSS, pag-ibig, insurance, naando na. Samantalang before na magawa yung one-stop shop na yun, no? Yung SSS na dito, yung pag-ibig na doon, magta-tricycle ka pa, ano? Doon sa kabilang kalye. Okay? Tapos, yung mga water bills, telephone bills, kung saan-saan pa. Ang hirap, di ba? Pero yung one-stop shop,
nakakatuwa kasi isa lang lugar ang pupuntahan mo, tapos nandun na lahat. Diba? Ganun din po ang ginawa ng Panginoon sa ating kaligtasan. Isa na lang ang pupuntahan natin. Isa na lang ang kakausapin natin. Diba? Ibang hirap pagka maraming kausap. Lalo na sa basketball, pagka daming coaches na nagsasalita. No, ang hirap, at sino ba susundin ko talaga? Nag-drive ba ako? Papasa ba ako? No? O titira ako sa 3 points? Pero pagka may isang coach, no, na nakikita niya kung ano yung maganda na dapat gawin, so, yun lang ang ating Panginoon. Okay? So dito, ang kaligtasan ginawa ng Panginoon na simple lang. Isa lang ang kakausapin mo. Isa lang ang tatanggapin mo. Isa lang ang susundin mo. Ang Panginoong Yesu Cristo. The way is exclusive, no? Sa Panginoong Yesu Cristo. Wala nang iba. Okay? And then, sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, basahin nga po natin. Ready? Begin. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Christ Jesus. Okay? So dito, ano? Isa lang ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, ang Panginoong Yesu Cristo. Wala na iba. Wala ka nang ibang pwedeng tawagan. Hindi anghel, hindi mga santo, no? Hindi rin si Mama Mary, no? Kundi ang Panginoong Yesu Cristo lamang. Kung gusto mong makarating sa langit, kung gusto mong makarating sa Ama, you need to go through the Lord Jesus Christ. Okay? Ang sabi ko sa Acts chapter 4, verses 11 and 12, basahin nga po natin ulit. Ready? Begin. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So si Jesus lang ang makakapagligtas sa atin. So kung mayroong kayo makakausap, nasasabihin na, hindi lang si Jesus ang daan papuntang na. Huwag na kayo makinig. No? Pero kaibiganin mo pa rin. At sabihin niyo kung ano yung tama. Kung ano yung nakalagay sa Bible. Okay? Pero dun sa teaching na yun, the moment na sinabi niya na may ibang paraan, false teacher na yun. No? False prophet na yun. Kaya, tandaan po natin, ngayon po umaga, ang dahilan kung bakit nanatili itong mga apostol na ito. Kahit na ang daming nag-alisan because of the exclusivity of the way. Only Jesus is the way going to heaven. Siya lang ang nakalagay sa Bible para makapunta tayo sa langit. Okay? So, yan po ang pangalawa na dahilan kung bakit sila nanatili. Ang pangatlo at ang panghuli, the promise that blesses. No? The promise that blesses. Ang pangako na nagpapala. No? Ang sabi dyan, you have the words of eternal life. No? Kaya kami naandito. Kaya kami nananatili. Sapagkat may promise ka na pagka sumampalataya kami, when we stay, when we remain, we have eternal life. Matatanggap namin ang buhay na walang hanggan. Marahil ngayon, umaga, hindi pa ganun natin na-appreciate kung ano ang kahalagahan, ang significance na meron ka ng eternal life. No? Siguro mas ma-appreciate natin ito, no? Pagka nakita na, pagka na-experience natin makulong, no? Or maparusahan, na mabigyan ng guilty judgment. No? Tapos biglang may magsasabi sa iyo na absuelto ka. Diba? Or merong aako ng kasalanan mo. Diba? Para ikaw ay pang-absuelto. Marahil ma-appreciate natin yun. Pero, naniniwala ako ngayon kung umaga na mas mamamangha tayo, magpapasalamat tayo na sinunod natin ang Panginoong Kristo, na tinanggap natin siya. Pag talagang totally na-experience na natin, nakita na natin ang langit. No? Pagka siya ay bumalik na, binago na niya yung ating mga katawan. No? Tinanggal na niya yung mga kapintasan sa atin. Tinanggal na niya yung ating mga karamdaman. No? You will realize na
Thank God. No? Buti na lang, hindi ako sumama doon sa 15,000. No? Sumama ako doon sa 12 who remain faithful sa aking Panginoon. Okay? So, kita natin dito sa John chapter 6 verses 53 to 56. Dito sinasabi ng Panginoong Kristo yung paraan ng kaligtasan. Di ba? Sinasabi niya doon sa maraming mga tao. Ang sabi niya, very true I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. And then sabi niya, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. And I will raise them up at the last day. Okay? For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon, ganito ang reaction nila sa ganitong teaching. Hearing this, many of his disciples said, "This is hard teaching. Who can accept it?" Ang ibig sabihin nila dito, walang pwedeng tumanggap sa salitang niya. Walang pwedeng maniwala sa turo na yun. Okay? So, yun ang nakita. Yun ang interpretation nila. Yun ang dating sa kanila. No? Nung hard teaching na ito ng Panginoon. But, the 12 apostles, ito ang tingin sa kanila. Ng assurance of His Word. No? Ito ang dating sa kay na Pedro. Nung na itong teaching na ito, no? Ito talaga ay mangyayari. No? Ito talaga ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Nasabi sa Matthew chapter 24, verse 35, basahin niya po natin. Ready? Begin. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. No? So, ang langit at lupa ay mawawala. Pero kailanman, yung sinabi ko, yung pangako ko, it will never pass away. Mangyayari yan. Nasabi pa nga dito sa Luke chapter 1, verse 37, basahin niya po natin. Ready? Begin. For no word from God will ever fail. Tandaan niyo po yan, no? Lahat ng sasabihin ng Panginoon, lahat ng pangako niya sa atin, hindi ko po alam kung meron kayo pinangahawakan ng pangako ng Panginoon sa inyo. But these words are telling us, it will never fail. It will happen. No? Hindi lang sa panahon na gusto natin, kundi ang pagdating at pagtupad ng Panginoon sa mga pangako niyo ay sa takdang panahon na ibinigay ng Panginoon, which is perfect. No? Perfect timing. Okay? Then, the assurance of His Word, ang panghuli, the accessibility of eternal life. So, itong eternal life na ito, na binigay ng Panginoon sa atin, ay accessible, madaling makuha. Diba? Hindi katulad pagka may mga inaayos tayong mga papeles, ngayon ko lang nalaman na sa Cavite pala. Pagkakuha ka ng lisensya, driving license, abutin ka ng 4 days. Sabi ko, what? Ang haba doon ah. Bawal na yun. At pag nagpa-register ka ng sasakyan, 4 days din. Nakakwentuhan ko si Tatay Luis, by the way, regards daw pala sa amin. May Bible study kami parati. No? Meron kaming French connection every Wednesday. No? 4 days, ang tagal dun. Samantalang pag dito sa Makati, ano lang, 1 hour, pinakamahaba na yun. No? Na registration at saka pagkuha ng license. Ewan ko lang ngayon kung talagang mahaba na yung pagkuha ng license. Kasi 10 years yung sa akin. Okay. Pero ito mga kapatid, yung eternal life, yung license to go to heaven, hindi ka na padadaan sa kung kani-kani. Kundi, this is very accessible when you remain in Christ. Kung ikaw ay tatanggapin natin si Jesus bilang sa tingnan ng pagkakapit. Meron ka na agad license, visa, going to heaven. At ang maganda dito sa license na to, kasi yung license natin, 10 years. This license, this visa, ay hindi na mawawala. This is for life.
may habang buhay tayo. May kasiguruhan tayo na pag kinuha tayo ni Lord, anytime, diretso tayo sa langit. Saan ka pa? Saan ka pa pupunta? Sino pa ang papaliwalaan? Kung ang eternal life na ibibigay sa iyo ay secure. Diba? Kaya, walang ibang may dahilan si Pedro kung bakit aalis pa siya. No? I will remain, we will stay. Because you have the words of eternal life. So, sabi po dito, yan, we have come to believe and to know. Kaya kami nagpunta dito, hindi para maghintay lang ng pagkain. Kundi nagpunta kami dito, sumusunod kami sa iyo sapagkat naniniwala kami sa sinasabi. Okay? Sabi sa John 17:3, now this is eternal life, that they know you, that the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. Okay? So kung papansin niyo, no, that they know you, no, to believe in you, wala siyang ibang requirements na pinapagawa sa atin. No? Hindi siya sinasabi kailangan maging member kayo ng church, kailangan magpabinyag kayo, kailangan gumawa kayo ng mabuti, no? Kailangan magpapako muna kayo sa krus o magpenitensya muna kayo bago magkaroon kayo ng eternal life. Sabi niya, you have to know, you have to only believe sa Panginoong Kristo, and that is eternal life. Sabi sa Romans 6:23, yan, ito ang condition natin. Because of sin, we will all die. No? But the gracious gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Okay? So, salamat sa Panginoon sapagkat ganito ang kaligtasan. No? Hindi na natin kailangan magpakahirap. And in fact, yung iba, sa kabila ng kanilang pagpapakahirap para maligtas, ay hindi pa rin sigurado. Di po ba? Pagka tinanong mo, one time, ang school namin, yung Bible school ay sa BBSI, sa Taytay Rizal, paakyat ng Antipolo. Tuwing, mahal na, tuwing Friday, ano tawag sa Friday? Holy Friday. Good Friday. Pag madaling araw, ang daming naglalakad paakyat sa Antipolo. Mga yapak. At sabi nila, si Fernando Po Jr. ay laging naglalakad. One time yung kaklase, naglakad din siya. Nakisama siya. Tapos tinanong niya yung mga naglalakad. Sabi niya, bakit? Saan kayo pupunta? Napatingin sa kanya yung naglalakad. Hindi mo ba alam? Bakit kami doon sa Antipolo, sa simbahan ng Antipolo? Bakit? At saka bakit wala kang sapatos, pati ako? Penitensya ko. Sabi nila, ay nababawasan daw ang kasalanan pagka nagsakripisyo kami. Sabi niya, ang tanong ng kaklase ko, ay mababawasan daw kanila. Pupunta ka ba sa langit pagka natapos mo ito? Ay, hindi ko alam. Walang nakakaalam nun. Diba? So, alam mo, kung hindi mo alam kung ano yung magiging result na gagawin mo, ano manghirap, diba? Imagine, naglalakad ka, hindi ko alam gano'ng kahaba yung kanilang paglalakad, kaya pa. And I'm sure yung iba doon siguro natinig pa, nagkasugat. Pero ang nakakalungkot na ang ending, pag tinanong mo, nabawasan pa. O nagkaroon ka ba ng eternal? Hindi nila. Nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon, hindi ko rin alam. Pero nung sinubo ko ang Panginoon, sa Panginoon ang aking puso, binigyan niya ako ng eternal. Anytime na kunin ako ni Lord, as I've said, hindi naman ako nagmamadali. Pero I know anytime kunin ako ni Lord, I know I will go to Him. Makikita ko ang Panginoon. And that's what excites me. Ano ba talaga ang itsura ng Panginoon? Sa dami ng mga nagkikwento about His face, I'm sure makikita natin na talagang mukhaan, ang tunay na mukha ng Panginoon. When we finally go to Him. Diba? Pag siya ay bumalik na. So, salamat sa Panginoon sapagkat meron po tayo na
makikita na makapangako na that will bless us. That will really help us na magdesisyon to keep on following the Lord Jesus Christ. To keep on becoming faithful. To remain, to stay with the Lord Jesus Christ. Hindi ko po alam kung nasan na kayong banda sa inyo pong Christian life, sa inyo pong pagsunod sa Panginoon. But I hope this will compel us to stay because of the person that binds us, because of the purposes that braces us, and because of the promise that blesses us. Kaya po lahat ito na lang. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat inyong salita ay maliwanag. Ito po, Panginoon, ay makalas din. Ito po, Panginoon, ay gumigising sa atin. Dalayan po, Panginoon, sa umaga ito. Maunawaan namin ang dahilan kung bakit kailangan namin manatili sa kabila ng maraming mga tao lumalayo. Ayaw ng paniwalaan ng Panginoon. And many times, dahil sa mga sufferings and hardship na nararanasan namin, natutokso din kami, Panginoon, lumayo sa inyo. Panginoon, dalayan ko po. Sa pamagitan ng salita mo ngayon, kausapin mo po ang inyong mga to remain faithful, to stay faithful, Panginoon, sapagkat tapat ka sa amin. Hindi po kami iniwanan sa kabila ng kami matitigas ang mga ulo, kami laging umalayo sa inyo na andyan ka rin, Panginoon, kaparin, Panginoon. At dalayan ko po sa umagang ito, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng lakas para manatili na sumusunod sa inyo. Gawa, Panginoon, ang isang lingkod na daan sa buhay namin ay sikapin namin sa pamagitan ng biyaya na mas mapalapit pa, mas makilala ang namin, Panginoon. At may bahagi namin ang katotohanan ito sa mga tao na hindi pa nakilala sa inyo. Salamat po ito ang dalangin sa mga ng Jesus. Amen. Okay, natin kung buksan ang ating mga hymns para po sa ating closing song. My faith looks up to you. Praise
pray. Panginoon, salamat po sa ginawa mo po sa amin ngayon po bagay po. Salamat sa bawat isa. Salamat po sapagkat tunay po na ang araw na ito ay mahalaga para sa inyo at nawa ito po ay makita namin din ang kahalagahan sa bawat isa sa amin. Na ito po, Panginoon, ay sa pamagitan ng biyaya mong pagsikapan natin na talagang unahin, lalo na sa ganitong mga araw. At salamat po sa mga mensahe ng mga awitin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng inyo po salita. Nawa, Panginoon, sa maraming mga distractions, hindrances namin pong nakakasalamuha everyday. Nawa, Panginoon, ang mensahe mo po ang patuloy na maggabay sa amin na manatili sa inyo. Na talagang sundin ka. Na talagang ibigay sa inyo ang 100% na pagsubok sa inyong Lordship. Nawa, Panginoon, ang dahilan kung bakit lagi kami pupunta dito sa bahay-sambahan ay para sambahin lamang ang Panginoon Jesucristo. Panginoon, salamat po ulit sa inyong ginawa at gagawin pa sa buhay namin. Ingatan po kami sa amin pong pag-uwi. Makarating kami naligtas sa amin pong mga tahanan. At dalayan ko po, Panginoon, na sa isang linggo na dadaan, tulungan mo po kami, Panginoon, na huwag maapektuhan o huwag kaming bumagsak sa tukso ng aming kalaban. Kundi kami, Panginoon, ay manatili na nagtatapat sa inyo. Makita ng mga tao ang aming faithfulness sa inyo sapagkat ikaw ay tapat sa amin. Panginoon, salamat po. Ikaw aming dalangin sa pangalan ni Jesus.